Magandang gabi mga minamahal kong kapatid. Unang-una sa lahat, tayo muna'y magpasalamat sa paggabay sa atin sa buong araw at sa mga biyayang pinagkaloob sa atin. Ngayon mga kapatid, atin na mapag-aralan at pagbulay-bulayan ang pangatlong tukso ng dyablo sa ating Panginoong Hesus. Ang pangatlong tukso ng dyablo sa ating Panginoong Hesus ay yaong patungkol sa kayamanan. Ibibigay daw ang lahat ng kayamanan, lahat ng nakita ng ating Panginoong Hesus kung saan siya naroon ay ibibigay niya. Ngunit hindi siya sinunod ng ating Panginoon. Datapwat sinabi niya, nasusulat, tanging ang Diyos lang ang sasambahin. Walang iba kundi ang Diyos, ang Ama ng nasa langit na may likha ng lahat. Ano naman ngayon mga kapatid, ano yung nais pabatid o ano yung naihayag dito? Ang naihayag dito mga minamahal kong kapatid, may dalawang klase pala ang Diyos. May totoong Diyos at may hindi totoong Diyos. Diyos na may lalang ng lahat, may likha ng lahat, at isang nagdiyos-diyosan, walang iba kundi ang dyablo, na gusto din magiging Diyos, magiging kapantay sa Diyos. Ngayon mga minamahal kong kapatid, nais ko po kayong paalalahanan na yaong mga tukso ng dyablo sa ating Panginoong Hesus, hindi siya nagtatagumpay. Kaya't ibinaling niya sa mga tao ang mga tukso na yaon. Ibinaling niya sa atin ang mga tukso na yun. Dahil ang dyablo gusto niyang maging Diyos. Kaya ang ginawa niyang kasangkapan ang mga bagay na katulad ng kayamanan at pera. Ginawa niyang kasangkapan upang siya'y masamba natin. Sa anong paraan po mga kapatid na nasamba natin ang dyablo? Halimbawa mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos sa pitong araw ang 6 na araw ay yun ang guguli natin sa ating pagtatrabaho. Ibinigay niya sa atin ang 6 na araw upang tayo magtatrabaho. Ang isang araw naman, ito naman ay para sa Kanya, para siya'y papurihan,
papurihan at pasasalamatan. Subalit ang tao ay sadyang nakalimot dahil masyado ng abala sa mundong ito. Abala sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa ganung paraan mga kapatid, sino ang sinasamba natin? Ang sinasamba natin pag ganyan tayo, ang sinasamba natin ang dyablo. Dahil nakakalimot na tayo sa Diyos. 6 days, 6 na araw, ang isang araw ilaan natin sa Kanya. Pag hindi natin nagawa yan, automatic ang sinamba natin ang dyablo. Hindi ang totoong Diyos, kundi ang dyablo. Sa anong paraan pa na nasamba natin ang dyablo? Katulad ng gumagawa tayo ng masama nang dahil sa kayamanan at pera. Marami nang nagpapatayan nang dahil sa kayamanan at pera. Marami nang gumagawa ng hindi maganda nang dahil sa pera. Sino ang sinasamba? Ang dyablo. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid, nang dahil ang dyablo, ginagamit niya ang kasangkapan na kinakailangan natin upang masamba siya. Katulad na lang sa bato sa unang tukso ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi siya sinunod ng ating Panginoon na gawing tinapay yung bato, dahil nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pananalig lang kapatid, pananalig lang sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ang ibon nga, hindi nga niya pabayaan, hindi nag-ani, hindi nagtatanim. Pero pinapakain ng Diyos. Tayo pa kayang mga tao. Ikaw, umabot ka na ng ganyang edad. Kung pinapabayaan ka ng Diyos, hindi ka naaabot ng ganyang edad. Kaya paalala ulit mga kapatid, ang dyablo tuso. Gusto niya magiging Diyos. Gusto niya magiging kapantay sa Diyos. Kaya ang ginagamit niyang mga kasangkapan, ang mga bagay katulad ng pera at kayamanan upang siya'y masamba. Mga minamahal kong kapatid, alam ninyo, yan ang kahinaan ng Diyos. Ang kahinaan ng Diyos, ang mawalay tayo sa Kanya, dahil ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. Nalulungkot ang Diyos dahil ayaw niya tayong mawalay sa Kanya.
habag at awa. Ang ibinigay sa atin ng Diyos sa atin, kahit tayo patuloy na nagkakasala, patuloy din siya nagpapatawad. Kaya sana mga kapatid, huwag nating hayaan na umabot sa sukdulan na hindi na tayo pagbibigyan ng Diyos ng mga pagbago. Kung mahal mo ang sarili mo, kung mahal mo ang sarili mo, magbago ka na. Ngayon na. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Naway hipuin ang puso ninyo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless.